Oo, sige. Alright, makipag-ugnayan tayo pambansang inaanak kay Dr. Leo Olarte, ang Pangulo ng Clean Air Philippines Movement Incorporated. Para ho sa siyang Pangulo, para ho sa pag-usapan natin itong mga kasunduan na ito na pinasok ng ating pamahalaan nang magtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po sa Estados Unidos. Dr. Olarte, magandang umaga po sa inyo. Si Michael Rojas po ito at saka si Lawrence Tanhoco sa Ronda, Pilipinas. Yes, magandang umaga po sa inyong lahat, Michael at Lawrence at lahat mga taga-subaybay sa iyong programa nitong umagang ito. Dr. Leo Olarte po. Alright. Dr. Olarte, ano po ang stand po ninyo sa nuclear? Nuclear Energy. power plants. Energy. Opo, yun ang pinaka maganda na source of renewable non-carbon Okay. sources of energy. Kasi ito'y bukod na ito'y safe, no, and efficient, ito'y cheap. Ibig sabihin mababa ang singil nito kumpara sa salukuyang halaga ng binabayaran natin sa ating electricity. Opo. Okay. Ito pong pagkakapirma ni Pangulong Marcos sa napakaraming kasunduan, kung hindi ako nagkakamali, 100 plus mga kasunduan ito na may kinalaman po sa nuclear. Sa tingin niyo po ba napapanahon na po talaga at kinakailangan na natin ng ating bansa ang nuclear energy dito po sa Pilipinas, Dr. Olarte? Opo, matagal na po. Nito ay kailangan natin, no? 1973, mayroong oil crisis tayo, may oil crisis. Nahirapan tayo kumuha ng langis para sa ating kuryente. Ngayon, ano na po tayo ngayon? 2023. Nagtiis po tayo sa mahal na kuryente. No? At laging brown out pa. Okay. Kailangan na nga po tayo natin. Panahon na ngayon. Alright. Yung pong ating Bataan nuclear power plant, marami nagsusulong at nagsasabi dapat ng buhayin. Isa ho sa mga aktibo dyan, ito si Congressman Marco Wangco ng Pangasinan. Dr. Olarte, yung po bang ating Bataan nuclear power plant sa ngayon, safe pa rin ba itong gamitin at kinakailang buhayin na rin ba ulit ito? Oo, tsaka pahabol dyan, Doc, is yung syempre isa sa mga laging inaaray di kaya yung ginagamit pantutol sa nuclear yung epekto nito sa kalusugan. Oo. Sa ngayon, Doc, ano ba parang kumbaga sabi nga ninong safe pa ba, tsaka kaya na ba natin, meron na ba tayong enough technology to contain if ever na magkaroon man ng problema itong ating Bataan nuclear power plant? Ito pong Bataan nuclear power plant natin po was completed in 1984. No? At hindi lang po ito na commission dahil nagkaroon po tayo ng problema. Ito ay pinigil po ni President Cory Aquino. Opo, no? So ilang taon na yan from 1984 to 2023. 40 years. Yeah, opo. So for me, hindi na po natin gagamitin yan, yung Bataan nuclear power plant. Marami namang mga itong mga small modular, no? Small modular nuclear plants. Yung pang submarine ho? Yes, mga maliliit lang po, pwedeng ilalagay po yan kahit saan, no? Meron tayong tinatawag na molten salt mga reactors. Marami na pong mga reactors ngayon, mga nuclear sources of energy na very safe po na ginagamit din po sa Amerika at sa ibang bansa. So are you saying, Doctor, na kapag although you are in favor of nuclear energy but not the Bataan power plant, the reuse? Yes po, hindi na po yung Bataan nuclear power plant. Hindi kaya, Doc, ano ba pwede natin gawin doon? Hindi kaya sayang naman yung ating Bataan nuclear power plant? Gamitin na lang po natin sa ibang museum. Museum na lang. O kaya gawing na lang lakbay aral ng mga ng mga kabataan. Yes, gagamitin lang po natin sa ibang bagay yan
magpagawa na lang po tayo ng mga modular, no, nuclear power Yun plants. yung binabanggit Yan, natin, yung modular, modular, hindi pala oh. portable, Yun na po ang modular. gagamitin natin. Sir, yung modular power plants po ba na ito, magkano ang abutin at gaano katagal gawin? Kasi baka mamaya naman, hindi na natin abutin kahit makita man lang sa isa sa mga bansa, sa isa sa mga lugar natin, probinsya natin, na gumagana itong mga modular power. Maliliit lang ho ito, sabi nyo. Baka kaya ito ng mga 2-3 taon. Matagal po yan, but Nako. while we are building this small modular reactors, meron tayong mga ibang small reactors din na yung mga tinatawag na molten salt reactors, which is also a safe reactor, no? Kasi yung kanyang fuel is dissolved in liquid, no? And very low ang kanyang risk of a meltdown, no? Pwede, yan ang gagamitin natin habang nagpapagawa tayo ng small modular reactors. And yung ito sabi po, masyado bang nakaka-cause ng pollution ang kasalukuyan natin ginagamit sa energy sources? Itong coal to, of course coal no? Opo, talagang nakakasira po yan sa ating environment, kami po ay Clean Air Philippines Movement Incorporated, no? So we are for clean air. Advocacy po natin is walang pollution po sana yung ating hangin na ilalangap natin para hindi po tayo madaling magkakasakit ng mga respiratory diseases. Yung po, Sir, sabi nyo kanina ito yung pinakamalinis, yung nuclear ang pinakamalinis. How about compared to solar? Solar. Well, ang solar medyo mahal ang solar, no? And hindi as efficient compared nitong mga small reactors. At yung Doc, yung battery ata na ginagamit sa solar is still carbon pa rin ata yun, ano? Yes, opo. So hindi po siya kasing ganda and efficiente compared nitong mga small reactors, no. At Doc, ano lang pong ginagawa ng ating grupo para po maisulong itong nuclear power po nito sa ngayon? At nasa na po tayo? Ganito po nitong ating ginagawa ngayon is information and education of the public by media and social media. Ganun po ay mga small seminars to promote this itong nuclear energy and that it is safe, no, and reliable. And ito ay ginagamit na po sa mga bansa na malapit po dito sa atin, Taiwan. Marami pong mga nuclear reactors diyan. Malapit na po natin 'yan. South Korea, Japan. Ayan, yan ay gumagamit ng mga nuclear reactors na daming nuclear reactors po dyan. Opo. So, kung sila ay naging successful dito and safe naman po sa kanila, why don't we use this nuclear power, renewable sources of energy para makaiwas tayo sa global climate change. No? May batas daw ba tayo na na pinapayagan ng paggamit ng modular nuclear? Opo, because these are peaceful nuclear. Hindi po, yung batas. May batas daw ba tayo? Po, sa Constitution po natin. Sa Constitution. Sa ating Constitution. Yun ang pinakamataas na bansa. Pinapahintulutan po tayo ng ating Philippine Constitution na gumamit ng mga nuclear sources of energy for peaceful and healthy purposes po. Okay. Sige po. Dr. Olarte, magandang umaga po sa inyo. Salamat po ng marami sa pagtanggap po sa aming tawag ngayong umagang ito. Thank you so much. Salamat po for having me in your program. Dr. Leo Olarte, President ng Clean Air Philippines Movement